tingin niyo po, bakit kabataan yung madalas na nabibigyan na ito? May pumipamigay na kayo, may kaya kayo ba? Bakit kabataan? Bakit? Ano po? Okay, no? So, maraming factors, may hindi po sa theological factors kayo, pero isang factor yung sinabi na. Pero, gusto ko pong makita po yun sa siyensya, ganyan po pong ito, na brain na isang tao. Ayan. Pag ang isang tao, ayan, ano pa, bata pa, 5 years old, ang dinedetect po kasi nito is, paano yung tinatawag na executive function. No? Pag red to yellow, parts of the brain yes po yung mature. Kasi natin po yung mature. Pag naging purple na po yung sabihin, ang mature po. Pansinin po ninyo, ang pinakahuling part na nagmamature sa brain, prefrontal cortex. Yung logic. Ngayon, anong implication nun sa bata? Sa mga kabataan po kasi, hindi pa masyadong kumagana ang logic, reasoning, ang prefrontal cortex. Ang gumagana sa kanila is yung amygdala. Sabihin mo yung word na amygdala. Yung amygdala kasi ito naman yung emotion center. Kaya ngayon pong mga anak, sino dito may mga anak na teenager? Sino dito may anak na teenager isa? May anak na teenager dalawa? Isa lang. Isa lang. Tatlo. Di ba parang ano, ang hirap makikita sa kanila. Nararamdaman yun. Kasi parang yung mga teenagers natin mabilis mag-explode, very emotional. No? Tapos parang nararamdaman hindi na naiintindihan palagi. Tama mali. Kasi hindi pa po masyadong gumagana yung prefrontal cortex, ang gumagana yung emotion center, ang kita na. Ngayon, ano ang implication nito sa mga groups? Ito, hindi ko po kayo illustration. Bakit po yung mga CPP, NPA? Pamilya kayo, di ba? Oo nga eh, napapagod na akong kakapicture. Ano po? Hindi pupunta sa mga opisina para mag-enroll na maging NPA. Ano po nililipod? Saan po pupunta? Sa eskwelahan. Paano nila nililipod? Pinapanood ng mga makapagbabag ng daming videos, pinapanood ng mga plays, may pinalaban po sa pag-abuso ng gobyerno, balat klase, pinapakinggan nila ng mga musika na kung saan nagkikwento ng paghihirap ng Pilipinas, di ba? Ano nangyayari? Nagiging emotional yung Bata. bata at nananigod. Nakaunin po. Bakit hindi naisip ng bata yun? Kasi hindi gumagana ang logic. Ang gumagana ay ano part ng brain? Sinabi ko kanina, magigdala. Diba? Emotions. That's why mas marami bata na i-involve sa emotions kasi Oo. emotion kailangan. Peer pressure. Pag hindi ka drugs, hindi ka bilog sa grupo namin, malulungkot siya. Diba? Pinwet ng jowa, hindi mo alam kasi hindi naman kayo ipagwentuhan. No? Eh, nag-inom ng alak, kayo ng drugs. No? So, ano sinasabi natin dito? Let's revisit our materials. Does it speak about the emotion? Kung kabataan ng audience natin, ha? No? Kasi pag mga matatandaan niya, hindi na yung mo sa emotion niya. Hindi mo na mo kayo sa sinatawag na emotional appeal. Pero pag ang audience ninyo, mga estudyante, kuhain mo po sa pamagitan ng emosyon. Nakaw po, ayun niyo po, yung isip natin natin. Kasi yan po, mas magiging effective yung ating natin. Kasi tinitingnan natin yung vulnerability ng isang bata, kaya naman po sa nito, based sa kanya emotion, based sa kanya emotion. Napunta tayo dito sa micro level. Ito yung tinatawag natin na ito yung logical model. Huwag kayo magdala na natin ng madalas 12. No? So, ang isang tao, personal characteristics niya, kung bakit siya maaaring maging vulnerable sa illegal drugs. Ito po yung mga affect macro level environments, ibig sabihin yung pangkalakihan. Gobyerno natin, social media, etc. Attitudes and beliefs, behaviors, and culture. Pangatlo, genetics, ibig sabihin, ito na yung pang-sabi pinag-alam natin. Backgrounds na. Genetics, development, and physiology. Bakit tayo dito mag-concentrate sa micro-level environments? Kasi yung micro-level environments, mga kanser, yan yung presence sa inyo po,
Yun po ang inyo i-assess. Ano ba yung micro-level environment sa ating barangay kung bakit naapektuhan yung pag-increase o pag-decrease ng drug use sa aming lugar. Napan niyo po? Okay. Unang-una, siyempre, unang micro-level, pamilya. Ano ba ang sa mga pamilya sa inyo? Diba? Ano ba ang madalas ang nakakatapunin ng mga issues and concerns? May namin sa tayo natin. Kaya po ba sa nila? No? Unang-unang micro-level influence ng isang tao is ang kanyang pamilya. No? Diba? Kaya ano ba? Micro-level influence, parents and family. Hindi naman natin na-address yung problema ng mga residente natin sa kanilang mga pamilya. Baka mamaya ang kailangan ito is good parenting. Tama ba? Ano? Yun yung mga titignan natin mga circumstantials. Ano pa? Peers. No? Peer relations. Baka mamaya, kailangan talaga na i-strengthen yung camaraderie ng mga kabataan sa ating barangay. No? Baka mamaya yung kailangan i-target. Diba? Kasi okay naman sa mga pamilya nila, pero kung lumabas sa bahay, doon na nag-iipa. No? Baka kailangan ng programs, may kinalaman po doon sa pag-empowering po ng mga kabataan. No? Okay. Next is school. Are we partnering doon sa elementary and high school sa ating barangay? Ang problema kasi sa school, iba minsan, hindi naman yung kabarangay yung estudyante. Diba? Hindi na problema doon eh. Protect ako ng barangay mo, pero dahil sa ibang barangay medyo kakaiba. No? Ano ang gagawin natin kung ano pagdating doon? Paano natin may i-strengthen yung school attendance council? Diba? At sa nakakaitin sa ating mga barangay. Tutuloy natin sila. Kasi school, alam natin pa kung makahalin yun. So what are the programs that we can do in partnership ng ating mga educational institutions? May mga barangay po ba tayo na mayroong mga colleges? Meron mga tema. Dito sa ating list natin, meron pa kayong sa barangay po ninyo na doon is merong college, tertiary education, meron po. No? Ang may pag-afford ni Face and Check kasi training po sila dito sa program na. Yan. Bali context, iba't-iba rin kasi kada tao. Kailangan po magbasahan para gawin sa tingin. Hindi kayo masyado mag-record ng information. Sinasabi na naman dito, kada Yung po na. isang tao, sigarilyo, saka yung mga inilans. No? Tobacco, substances. Yan. Hanggang green na yan. Mga software, here. Pagdating sa kali, sa kalang pumasok yun. Ayan, unlawful acts are influences to fight. Decision making, assertive behavior. No? Ano yung natin, i-validate natin yung mga details natin. So we can present validate application to the text, pero we have to make sure na hindi kami i-instill na curiosity. No? Lagi nyo lang yung mga behavioral factors, na social skills factors, para maiwasan nila yung ganong klase ang gagawin. At ang gagawin sa stage na to, no? You'll touch the areas. So, you can use videos, you can use actual stories, no? Pero hindi pwede yung actual story lang kasi yung discussion na kasi yung sabihin, hindi effective yun. Yan. So, what works and what doesn't work? Again, this is provided by the Colombo Plan by Advisory for Sri Lanka based on kanilang mga studies. Ano ang nag-work talaga? Interactive method. Ano yung didactic? Ito rin yung kasalita. Sa atin, sa mga edad, okay sa atin yung didactic. No? Pero sa mga kabataan, target natin ito. Highly structured, may group work, dapat is, instill din sa kanilang curriculum. Be structured, tapos kanilang suggestion from teachers sa institution. Deliver by a trained facilitator. Kayo po, tinagagawin ko kayo ng training ngayon. Kasi para makakamulong nyo. Dapat ang implementation, mayroong window.
Hindi lang one time big time. Diba? At may series na So, ayan guys, naka-team shirt ng training ng aming barangay for drug clearing advocacy. So, office staff ako kaso kailangan ko matin dito kasi hindi lang sa may natutunan. So, representative from our barangay. So, TV Vlogs. Kaya dito ako guys. 2 days ito. 2 days namin ginagawa. 2 days kaming nag-seminars. So, break time muna. Ayan yung kasama ko. Si Mampaw Rambadak. Rambadak. Isa yung ka-office mate ko. Isa dyan. Yung naka-red. Yan. Ng painting guys. Tagalog. Pampawala ng antok nila yan. Answer and question. I don't know this painting. Java. Diba? Ang cute. Rizal. Mga ka-work ko. Ayan mga guys.